So, ano ba ang magiging role ni Dylan sa Manila's Finest? I'll be playing Patrolman Efren Taguyon. Ako po ay isang rookie officer. So, ang mentor ko nun, grabe yung mentor ko, sobrang Piolo Pascual. Wala, araw-araw lumalabas ako tanghali, hapon, hanggang gabi. Laro kami, tumbang preso. Thankful ako na napagdaanan ko yung ganun. Kasi feel mo lahat ng mga iba't ibang experiences. Doon ko nakilala actually yung first love ko. Dinala nila ako sa ospital. Tinanong ako ng doktor. Tinuro niya si mami. Sabi ng doktor sa akin, kilala mo ba to? Tinignan ko si mami. Hindi ko po kilala. They didn't know kung ano yung sakit ko. What's kicking everyone? It's your boy Kitch at nandito tayo sa panibagong episode ng Listen Kasakich. At ngayon, ang guest natin ay isang actor, singer, host, name it. Isa siya sa mainit ngayon na celebrity at magaling na actor. Hindi ko na papatagalin pa. Dylan Menor! Yes, Let's sir. go. What's up, brother? What's up, bro? Listen, Kasakich. Yes, hi ka naman dyan sa mga listeners natin. Ay, sa mga listeners ng Listen Kasakich, it's an honor to be here. Grabe, sobrang excited. Actually, ang tagal na natin pinaplano to. As in, Sobra. siguro, August? August pa lang. So, months na. And finally... Actually, parang mga July pa nga eh. Kasi July before pa ba? tayo mag-pre-prod nung sa vibe na pag-uusapan natin. Omsim. And thank you so much, Finally, bro. Natuloy din tayo. nagtatagpo na yung sked natin. Totoo. Wait lang, gusto ko lang din i-shoutout yung mga listeners natin sa Yun, likod. Ayan. Yes, sir! Kung naririnig nyo sila, nasa likod sila. Thank you guys for coming. I love you all. And ngayon, dumiretso naman tayo sa'yo ngayon, bro. Kamusta ka naman? Gusto lang kitang kamustahin. Recently, medyo busy tayo. Ano mga pinagkakaabalahan mo? Ang dami natin ginagawa sa Vibe eh. So, very busy. It's been a tough yet productive week. Productive month. Actually, productive year. It's Sobra, bro. ano na, pre? As we can see. November na, pa-December na. And ang dami nangyari this year. So, feel ko, isa to sa mga busiest year ko. Busiest year mo, Busiest masasabi year mo. ko, masasabi ko. Parang golden year to ni Dylan, no? Pero yun, very thankful, very blessed sa mga nangyayari. And syempre, happy kasi, ano eh, ang ganda ng environment, yung mga kasama ko. Ang gagaan lang katrabaho. So parang, I don't feel the pressure or yung bigat ba, yung weight. So yun. Na-enjoy mo lang every moment. Enjoy every moment. Kaya sobrang bilis eh. Totoo. Bilis ng year na to kasi ang dami Bilis ng nangyayari. oras. Actually, after nito, may lagari pa si Papi Dylan, guys. Abangan nyo yan. Mamaya Abangan itatakin nyo. natin yan. Pwede na ba sabihin? Pwede, bro. Ayun. Manila's Finest, December 25, 2025. Mamaya itatakil din natin yan. Pero ngayon, bro, gusto ko lang itakil natin ngayon. Balikan lang, backtrack lang tayo ng onte, di ba? Siyempre, masyadong marami nangyayari, daming bagong bagay, moments. Pero ngayon, balikan natin, sino ba si Dylan Menor nung pagkabata niya? At paano siya dumating dito sa point na to na maging celebrity talaga? Okay, sige. Punta tayo sa roots. Oo, balik tayo. Ano ba ang rewind start? lang. Siguro, when I was young, grade school siguro. Balik tayo grade school. Grade school, ano ako? Batang kalye. Batang kali. Batang So, kali. mga So, naglalaro sa streets. Same. Nakakatuwa nga kasi, ang dami kong mga tropa sa village ko. At, di sa village, ka-street ko mismo. Oo, okay. So, siguro mga 3-4. So, nag-start doon. Tapos, wala, araw-araw lumalabas ako tanghali, hapon, hanggang gabi. Laro kami, tumbang preso, sumbaka, patintero, pogs, trumpo, lahat talaga. Alam mo sa nilaro mga namin. ganyan laro, doon ka matututo ng mga diskarte rin. Diskarte Tapos talaga. magiging physical ka rin eh. No? Kaya very thankful ako na napagdaanan ko yung ganun. Kasi, alam mo yun, parang mafe-feel mo lahat ng mga iba't ibang experiences. Oo, totoo naman. So, talagang dumaan ako sa dugyot stage. Dugyot stage. Diba? Naalala mo pa yung mga friends mo noon? Same. Kasama mo pa rin Kasama sila? ko pa rin sila ngayon. Till Oo. now, okay. Mga Pilar Boys, shoutout sa mga Pilar Boys. Shout out. So, dun ko nakilala actually yung first love ko, feeling ko. Oh, okay.
So, ano nangyari dun sa basketball dream and love na yun? Nag-start siya, brother. Grade 5. Grade 5. Tryouts ako sa school namin sa Montessori. Ano siya? So, paano ka natuto mag-basketball? Saan mo siya unang na-discover? Parang niyaya ka ba ng mga friends mo? Or parang napanood mo lang sa TV, basketball, maangas. Kasi yung mga tropa ko nga, sa village, feel ko doon ko nakuha eh. Mahilig sila mag-basketball. Tapos, Doon nagsisimula yan eh. Oo, doon nagsisimula eh. So, umabot sa point na nagpagawa kami ng basketball court. Doon lang sa sarili puno. niyong As in, rinyo, oo. bumili kami ng... Sabit lang. Sabit lang, tol. Gets. Bumili kami ng mga kahoy, bumili kami ng pako. Tapos tawag doon? Solicit. Yung pupunta kami sa... Alam mo mga Pinoy, hindi mo talaga mapipigil yan mag-basketball. Pag gusto niya mag-basketball kahit saan. Gagawa ng paraan, diba? Okay. So, solicit kami. Tapos, may kinakausap kami mga kapintero na para tulungan kami magpagawa ng court. So, doon nag-start. Tapos, yun, pagdating ng grade 5, tryouts ako. Tryouts. And then, wala, tuloy-tuloy na bro. Hanggang high school, hanggang senior high school. So, bali parang 8 years. So, nakuha ka kagad doon sa tryout? Oo, ko agad. Agad siya. Grabe talaga. Anong position mo? Kasi di ba merong ano yan eh, point guard. Same. Anong position mo doon? Siyempre, balitay brother. So, guardia na tayo. Guardia. Point guard, tsaka shooting guard. Pero more on shooting guard. Bakit mo siya sineryoso nung time na yon? Parang tingin mo ba may pwede siyang puntahan? Sa future? Or you're just enjoying I was just the enjoying. game? I mean, nung bata pa naman tayo, hindi naman natin masyado naisip kung para sa future natin. Totoo diba? So, naman. parang, feel ko, I was just enjoying it. Nagkaroon lang ako ng passion. And it was just like, my hobby talaga. Playing basketball. Then ngayon, pumunta ka na sa senior high. Naglaro ka Oo, na senior rin. high. So, nag-transfer ako from Montessori to San Beda. Tapos, nag-tryouts ako. Tapos, yun. Mahirap na tryouts yun, brother. For sure, San Beda yun, bro. Daming Oo. sobrang dami namin. As in, Ilan kayo nag-tryout? dami talaga. Paano mo nalaman yung tryout? Hundreds. Paano mo Hundreds nalaman yung yung tryout? nag-tryouts. Kasi nandun, Paano mo nalaman yung may tryout sa San Beda? Paano nga ba? Parang may nagsabi ba sa'yo? Or like, hinanap mo rin talaga? Wala lang, hinahanap lang namin. Actually, sabay kami ng best friend ko na nag-tryouts ng basketball. Sabay din kaming lumipat ng school. Oh. So, shoutout pala kay Migs. Yun, no? Migs Mendoza. Best friend ko yung grade 5. Sabay kami nag-tryouts yung grade 5. So, siya rin ba yung ka-one-on-one mo minsan pag nagtitraining kayo? Same. Mabot nga sa point na parang nagkakainitan kami. Oh, shit. Parang Okay. nag-start kami as enemies, as rivals. Dahil sa school, kasi mag-classmates kami. So parang, alam mo yun, parang medyo may kompetensya. Oo, Competition, syempre. di ba? So pataasan ng grades. Pero hindi namin sinasabi sa isa't isa. Pero parang, alam mo yung bata ka pa, pero parang gusto mong ipagyabang na, uy, parang mas mataas ako sa'yo. Friend mo pa rin siya until now. Oo, friends. Pero alam mo, masabi ko, Solid. yung mga ganyang friendship, yan yung mga healthy friendship eh. Kasi meron kayong healthy competition na Totoo. alam nyo sa isa't isa na may sarili kayong value, pero you compete with your friend na in a positive way. Diba? Kasi iba-iba nila titigan yung mga ganong competition eh. Ikaw, Saka- paano mo siya na nakuha kagad yung ganong idea na okay? Kasi pwede ka na rin maging competitive sa kanya in a different way eh. Oo. Well, ano ba nangyari? Wala. Masaya lang kasi, parang nag-mature kami Together. It took a long time. It took years. Bago namin na-realize na, bro, nag-ano pala tayo, naging rivals Rival, pala tayo. Ang dami natin tampuhan, dami nating away nun.
nagmamayabang tayo dati. Pero now that, parang yan parang lesson yun parang growth yun na just to, to accept na dumaan tayo sa ganung stage. Pero ngayon, we're healthy, we have a healthy friendship na. So parang tulungan na lang tayo, brother. Ganun na lang yung So, ang mindset. tanong, nakuha din ba siya dun sa tryout sa San Sim. Beda? Yun. Teammates, naging teammates kami. Okay. Naging teammates kami. So, ilang years ka naging varsity nun sa San Beda? Sa San Beda, 2 years. 2 years din. So, atleta talaga yung, nyo, yung training nyo. Paano yung same. lifestyle mo nun? Grabe. Kasi syempre, for sure, ngayon sa mga nangyari sa ibang-iba yung lifestyle mo ngayon, pati sa... Film nung time sobrang na iba, athlete sobrang ka. iba. Kasi So, dati, paano di ba? umaga mo nun? Dati puro training kami. So after school, training kami. So from 7 to 4, school. Tapos 5 to 5 or 6. 5 to Hanggang 6. na yan, hanggang gabi na yan. Oo. Hanggang 9. 9. Tapos, kami ng best friend ko, mahilig kami mag-extra work. Shit. Kasi syempre, San Beda, brother, ang daming magagaling Oo, dyan. So, bro. kailangan mo talaga mag-step up, di ba? Mhm. Para at least makipag-keep up ka sa mga mas magagaling, sa mga Team A. Kasi nag-start So, kami. team B ka pa neto? Time Parang ganun. Oo. Ang tawag sa team namin, O1. 01. Bakit Ano siya? 01? Born 2001. So, yun yung team. Okay. Tapos, 2001 ka pala? 2001 Sobrang ako, bata pare. mo. 2001 ako, pare. I feel old, man. Ikaw ba? 19 kopong-kopong. Basta doon. Mukha naman 2001. Yan. Mukha naman. Okay, go. Ano pa ba? So, yun. Team O1. Tapos, pagdating ko ng second year ko sa San Beda, sa varsity, kinuha kong scholar. Scholar. So, nung mga first year na naging varsity ka, hindi ka pa scholar? Hindi pa ako scholar. Okay. So, very thankful ako sa mga coaches na ginawa kong scholar. Kasi, ang laking bagay tulong nun. nun sa Oo. family ko. Oo naman. Kasi yung mga nagsusupport sa akin, aside from my parents, is yung lola ko pagdating sa studies. So, Lola's boy ka rin? Lola's boy ako. So, thank you, Lola Feli. Maraming salamat. Actually, siya yung nag-support talaga sa akin from grade school up until college. So, talagang... Iba yung support love ng mga lola eh. Kaya ang laking bagay na pag, yun nga, yung scholar or yung mga things na, alam mo yun, makakatulong para mabawasan din yung Totoo. gastos nila. Diba? Yung, alam mo yung mga era na mga ganong age, yun yung mga bagay na pwede mong itulong sa parents mo eh. O kaya Oo. sa family mo na may ambag mo na. Totoo. Kaysa nakahilata ka lang Diba? dyan. Diba? So, ang sarap din sa feeling pag may naitutulong or Naitutulong ka eh. pag may naambag ka. So, nung time na yun, yun ba yung naging motivation mo to do good lalo sa playing basketball? Oh, nung kinuha kong scholar, parang sabi ko, shit, Seryoso ang sarap pa na ng feeling, parang mas lalo ako na-motivate na. Siguro pag sineryoso ko pa ng basketball, mas matutulungan ko pa yung family ko. Mas malayo pa yung pwede niya marating. Ma'am. So, ano mga naging preparation mo? Ano yung naging process mo doon? Siyempre, hindi naman araw-araw, okay, magaling ka na kagad eh. Oo. Tapos meron ka Mahaba. pang pressure din na, siyempre, yung scholarship. Kailangan mo rin ma-maintain yung grades mo doon, di ba? Oo. Totoo yan. So, ang daming binabalance nun, brother. Oo. Grades, siyempre, social life, kailangan mo makisama sa mga teammates, sa mga classmates, sa friends, sa family. Tapos, doon, grabe nga yung competition sa basketball eh. Ang daming matatangkad, ang daming For mas sure. magaling sa'yo. Yung usapang matangkad, di. Mga ganyan, pas tayo dyan. Pas tayo dyan, brother. Okay. Pero yun na, idaan na lang natin sa, di ba, sa Skills. din. skills. Oo. Ako kasi feel ko yung mga advantage ko siguro doon is yung speed. Mabilis kasi ako, mabilis ko. Oo. Dati So, yun ang ngayon madalas wala. mo rin wini-workout. Yung pag Oo. nagja-jog ka rin lagi. Actually, hindi nga ako mag-jog eh. Paano mo tinitrain yung speed mo? Or like, handlings? Takbo lang. Handlings Ayun, din. ball dribbling, Oo. handling. Ball handling pala. Ball handling, speed, depensa. Depensa. Oh, okay. Mas madepensa ako. Actually, feel ko, ako yung basketball player na mas prioritize ko yung defense rather than offense. So, can you say na you're a team player talaga? Oo, team player. Kasi di ba may ibang players na mga bakaw eh. May mga ganun. May mga ganun. Pero Okay. may mga bakaw naman na, alam mo yun, effective naman. Totoo naman. So after nun, what happened to you nung pang second year mo sa Beda? So, ang nangyari, Bakit hanggang second year Oo nga lang? eh. Ang nangyari doon? So, parang umabot sa point, ba, nag-scholar na, tapos umabot sa point na
kinuha na ako for Team A. As in, Team A. sinali na nila ako sa liga ng Team A. Andun ka na. Parang Okay. umabot na ako dun sa point na yun. Problema lang, sa mga liga, parang hindi ako masyadong pinapasok or parang wala akong masyadong playing time. So parang, Okay. dahil dun, na-discourage Na-discourage ka ako. na. So parang umabot sa point na medyo nawalan ako ng gana. Pero syempre, I was still at the point na parang, baka ano lang to, baka mas kailangan ko pang Galingan i-push pa, or oo, galingan train pa. pa, oo. Siguro hindi pa nila masyado nakikita yung potential ko Mm. as a player pa for Team A. So, ayun. Umabot na ng college. So parang, sabi ko, shit, tuloy ko pa ba to? Pero Team A ka pa rin. Team A pa rin ako, pero umabot din sa point na ewan ko, Nawala parang ka rin. suddenly, nawala yung passion ko for basketball at that time. Siguro, dala din ng pagod, dala din ng... Baka pressure, stress mo na rin. Kasi ang Pressure. dami, yung scholarship pa. Tapos wala, onti pa yung playing time mo. Oh, tas school pa, Tas binabalance school pa, mo, oo. friends, binabalance. So, paano mo siya hinandle na, okay, paano mo hinandle yung situation? Ang pagkakaalala ko, brother, parang nagsulat ako ng letter. Nagsulat ako ng letter sa coach ko. Sa phone. Tapos, sinend ko sa kanya. Parang, I was thanking him na, yun nga, naging part ako ng varsity team sa San Beda at kinonsider nila ako scholar, tapos Team A. Pero, yun nga, sinabi ko din sa kanya na nawawala na kataw ng gana. Parang nawawala na slowly Yung yung passion passion mo. ko for basketball. And naintindihan naman niya. So after ko mag-quit, may mga leagues pa rin naman kasi. So, kahit nag-quit ako, parang nag-continue pa rin ako sumali sa mga liga. Oo. Oo. So, gusto mo pa eventually, rin? Parang, gusto ko pa rin, pero Oo. parang slowly nawawala na. Mm. So pagdating ng college, wala na, hindi na ako nag-tryouts. Hindi ka na Tapos nag-tryouts. Wala na. Wala na. Until now, brother, hindi na ako masyado nakapag-laro. So, okay, nung nag-college ka, anong course mo nito? Course ka. Marketing. Marketing. So, Marketing. nawala rin yung scholarship. Wala na yung scholarship. Okay. So, ano na nangyari after that? Kasi syempre, panibagong mundo, panibagong lifestyle ka na, normal na estudyante ka na. Oo, normal student. Nawala na yung lifestyle mo na magte-training ka eh. Totoo. Mm. Nakakapanibago sa una. Totoo. Nakakapanibago. Pero kasi, ang college ko, San Beda lang din, brother. Hindi ko So, masyado doon lang lumayo. din, oo. Ibang building lang. Oo. Oo. So, pag pumapasok ka ba, nakikita mo sila, anong nararamdaman mo? Honestly, okay lang. Natanggap ko na. Oo. Actually, may mga classmates nga ako na nagtuloy. Pero wala akong naramdaman na regret or parang inggit or parang sayang sana tinuloy ko. Parang May gut feeling ka ba na tama ata yung ginawa ko? Na, kasi minsan may mga bagay tayong parang, alam mo yung hindi na rin nagiging healthy sa'yo. oo, 'Di ba? Eventually. Maybe because yung pressure nga and everything. totoo. But feel ko it was God's plan din na Oo. i-redirect ako sa ibang situation or ibang kung ano man. Diba? Nung bata ka ba, ano ba yung dream mo? Sa tingin mo, Wala bro, basketball player talaga. basketball player talaga? Basketball player talaga. Or siguro athlete in general. Athlete Kasi, talaga. yun nga, going back sa yung kabataan ko, yung pagiging batang kalye. Sobrang, ko nun eh. Mahilig talaga ako lumabas. So, sobrang sporty, sobrang Explore. outgoing. Oo, mahilig ka rin mag-explore. Explore. Sobrang athletic. So, parang feel ko, doon na rin yung path ko. Sa pagiging, parang athlete. Athlete talaga. Parang mahilig ka rin sa mga movements, galaw. Galaw. So ano nangyari dun sa stretch ng buong taon na nawala sa yung pinapangarap mo, yung tinitignan mo na okay, ito yung pwede kong maging buhay. Kasi ang laking changes nun, bro. Sobrang laki. Ang laking changes nun. Pero ang weird nga kasi parang hindi ko nga masyadong parang nakapag-adjust naman ako agad. Parang slowly nung nag-quit ako ng basketball, parang nagiging masaya naman ako. Parang nagkaroon ng konting relief. Weird di ba? Oh, so Pero baka parang it's a new life? parang medyo parang ganon, it's yung a lifestyle. new start, parang refresh. Paano, ano yung naging life mo na noon? Kasi nawala siya eh. Ano yung una mong, okay, eto muna yung sigurong sisimulan ko kasi nawala na. Siyempre, for sure, may inisip ka step by step eh. Ano magiging buhay mo? Ano bang inisip ko? Or, wala masyadong inisip ito, brother. question. Medyo, syempre, yung time na nawala sa'yo, nung na-down ka ba, medyo nagwalwal ka ba? May ganun bang point?
nag-enjoy ka ba muna bago mo mahanap ulit yung sarili mo? Kasi hindi naman agad-agad Tama. okay ka eh. Oo. Well, actually, tama ka nga actually. Nung first year ko ng college, Doon na ako- Napangiti si D, parang doon na ako dami na naalala eh. Actually, oo nga, tama. Kasi senior high school, di ko masyado nakakalabas. As in, well, lumalabas ako with friends, pero bahay-bahay lang, ganun. Pero pagdating ng college, doon na ako alam mo yun, nakakapaglabas, Oo. nakakapag-bar. Kasi wala ka ng training din eh. Wala ng training. Oo. So, nagkaroon ako ng konting freedom. Pero syempre, ang goal ko naman noon was to prioritize school naman. Kasi syempre, walang basketball. So, ang gusto ko na i-prioritize, school na lang. School na lang. School na lang. Oo. Marketing, focus ako sa business. Business. Anong business mo nung time na yun? I mean like, business marketing. I mean business marketing. course. Okay, oo. okay. So, yun na yung focus ko. Bakit yun yung kinuha mo palang course? Well, actually, dapat engineering. Engineering Shit. alayo, di ba? Okay. Kasi STEM ako nung, tawag doon? Nung Grade time- nung 11. grade 11. Senior high. Oo. STEM ako nung senior high. So, ang goal ko noon was to take engineering for college. Kasi si Daddy, shoutout kay Daddy, Shoutout, tito. engineer siya, pero hindi niya tatapos. So, parang ang goal ko, parang gusto ko, ako na lang yung magtapos ng engineering. Di ba? Para at least, relate kami sa isa't isa. Yes. Kaso, putya, ang hirap pala ng engineering. Ang daming math. Bro, ang daming- numbers yun, bro, man. ang hirap. Kaya nga ako nag-artista eh. Same, bro, grabe. So, doon ko na-realize na, sige, ano na lang, mag-business na lang ako. Mark. Business yun na lang. Total, interested naman ako eh. Sa I mean, business. grade 5 pa lang parang, pag may mga business-related na activities, kuwari mga bentahan ng mga food or Oo, bentahan pattern ng mga, din yan eh. Yan Oo, yung see, isa sa pattern parang doon ko ng buhay na-realize, natin eh. mahilig pala So, ako anong unang binenta ni Dylan? Anong product? Kasi ako dati, nung nasa school ako, ballpen eh. Ballpen. Mga ballpen eh. Pag may mga Ballpen. nawawalang ballpen, Oo. so napupulot ko. Kanino to? Tapos wala nagsasagot, Oo. akin na. Okay, Tapos tapos magulat bibenta. mga klase, ang dami kong ballpen, no? Kung ano yung price nun, kalahati nun, yun yung benta ko. Oh. Pwede na. Diba? Laki Pwede na, diba? Oo, sim. May Yung iba- tubo ka na, no? may Libre tubo lang na, eh. libre lang. Kasi yung iba, parang familiar to ah. Parang sa akin to, ah. Nagtanong ako kung kanino to, walang sumagot. Oh. Hindi ko problema. Business-minded ka. Ballpen. Ikaw, ano? Ako, ano bang binenta ko nun? Basta pagkain yun eh. Feel ko ano, tawag doon? Mango Graham. Ay, oo. Mango Usong-uso yun Graham. sa mga Mabenta school. yun eh. Oo. Grade school, high school, mabenta yun. So tingin mo, sa future, after nitong entertainment world, magbe-business ka rin ba? Are you like seeing yourself doing that? Feel ko. Gusto ko. Actually, yun yung mga goals ko before entering din showbiz. Sabi ko, since nakapagtapos nga ako ng marketing, business course, gusto ko rin magtayo ng sariling business. So, wala pa akong masyadong idea. Or wala pang industry ba or product? Wala pang in mind? Wala pa in mind. Okay. Hindi ko pa alam kung produkto ba or service ba. Pero for sure, Papunta doon. papunta din doon. Papunta din doon. Okay, so after naman nun, ano nangyari at nakapasok ka na sa entertainment scene? Entertainment world. Same. So, yun na nga. So, first year college, yun na, kwento ko nga sa'yo. Enjoy lang. Yes. Priority sa school. Tapos, pagdating ng second year, third year, fourth year, pandemic. Pandemic. So after nung after mo mawala doon, medyo may walwal stage. Ikaw na mabas, Nung walwal stage, then nag-pandemic. Then, So, pandemic. parang sobrang bigat nun. Kasi, Bigat nun, di ba? bigat nun, oo. So, Bahay lang eh, Bahay bahay lang lang. eh. Bigla kang kinulong from, okay, may freedom ako ngayon, ini-enjoy ko yung freedom yan, biglang kulong na Biglang sa kulong. bahay. So, anong ginagawa ng isang Dylan Menor sa bahay nun? Ano ba ginagawa ko nun? Wala, brother, ang ginagawa ko lang doon, nagsi-cellphone, nagti-TikTok, TikTok. social media. So, anong Tapos, content mo sa TikTok nung time na to? Wala, brother, kung ano-ano lang, mema lang, alam Parang nila alam yun. nila dito, Yun alam na, ng mga kasi- listeners natin sa likod. Wala, No? bro, bardagulan lang siya. Bardagulan lang. Pakute lang, ganun. Pero at that time, mahilig na din akong gumawa ng mga covers, or Covers. makipag-duet sa mga... So, nung mga bata ka singer. ba, kumakanta-kanta ka na rin? May ganun ka na rin bang pattern? Brother, hindi talaga. Sana all. Ako Pero- kumakanta na ako ng bata, pero parang dito mo, no? Pero mahilig ako sa instruments. Okay, so nag-instrument ka na nung Instruments bata. ako, nung grade 1, Mhm. nag-lessons ako ng drums. Drums, Start grade ako 1. drums, Bakit, grade one. bakit ka napunta doon? Alam mo, di ko rin alam. Yung mom mo ba, Feel ko parang yung- supportive din? Oh, sim. Kids. Lahat ng Shoutout sa parents- mga moms yan. Shoutout kay mami. Thank you, Blaggy, sa pagsuporta sa akin.
sila lagi, yung parents ko lagi yung nagsusupport sa akin. Sila yung nagpupush sa akin na, yun nga, yung sa drums, push ako mag-drum lessons. Tapos, 1 year lang ako nag-drum lessons. Tapos, pagdating yung grade school, ukulele naman. Kasi meron ako mga cousins na mahilig din sa instruments. So, pag-ukulele din ako. Pagdating na high school, guitar naman. So parang ito, nung iba-ibang- inaaral mo itong mga to, wala kang idea na parang, ay, baka soon pwede ko ito magamit sa work or like pwede akong maging artista. Gusto mo lang talaga yung instrument. Gusto ko lang Love talaga. mo lang talaga yung music. Okay. Hindi naman siya love na love, pero parang hobby lang siya. Hobby, okay. Kasi na-enjoy ko lang. Pag may narinig akong music, gano'n. Tapos, ano ba? So ano yung una mong kinover sa TikTok nung time na yun? Unang kinover Naalala sa mo pa ba? TikTok? Sa dami mo ng content sa ginagawa? Ang unang nag-viral na naganahan ako na Oo, mag-do it. kailangan, importante yun eh. Sobrang importante nun yung mga videos or mga certain situations na magkakaroon ng spark or ng motivation, inspiration para ituloy mo. Diba? So I think isang video was duet siya, English songs. Kalimutan ko. So nung nag-hit to, first viral video mo to? First viral video. Tapos since pandemic, so ang dami kong friends na, uy, lumabas ka sa FYP ko. Okay. Nakailang views siya? Ilang... Siguro basta 200,000. 200,000. Laki na nun. Laki na Malaki nun sa na akin yun. kasi Malaki na wala yun, pa akong bro. following. Parang 1,000 or less than 1,000 followers. So ano na-feel mo? Nung, okay, nag-work yung parang pwede pala yung boses ko. Yun nga, parang doon ko Oo. na-realize, like, shit, Pwede. may boses pala Oo. ako. Sabi ko, okay pala. Or baka dinala lang ako ng kaduet ko. Kasi May magaling- kaduet ka nun, May nung kaduet time nun. na- Parang, tag doon, basta pinatong ko lang yung Oo. video ko sa Stitch! stage. Parang Stitch. Oo. Parang Stitch. Tapos, yun, parang sinasabi ng friends ko, uy, lumabas ka sa FIP. Tapos, uy, ang galing mo pala kumanta. Na hindi alam ng mga tao na kumakanta ka during Oo, that hindi time. nila alam. Miski ako, hindi ko alam. Hindi mo Kasi rin alam. Ginagawa ko lang yun for fun. Grabe. So feeling ko yung time na yun, parang si Dylan, alam mo yung parang may superpowers kang lumabas. Oo, bro. Parang, what's happening? Magic Boys, malapit na. Yun. Okay, go. So, ayun, ever since doon nga, dahil nagkaroon ng spark, nagkaroon ng motivation, nag-aral ako ng singing, Ng singing sa na. YouTube. So halos, YouTube University. YouTube University ako, brother, Anong una pandemic. mong hinanap na aralin sa YouTube for singing? wala brother, kung ano-ano lang mga vocal exercises. Tapos, everyday. Everyday ginagawa? ako. Kasi wala akong magawang pandemic eh. Oo, okay. Tsaka may gitara ako noon. So, Nung time na ba yun, yung toe mo na isa naggaganon-ganon ka na? Guys, sa akin di nagtatanong. Kasi si Dylan, na-observe ko, nasa backstage siya, nagpa-practice kaming kumanta ganyan. Tapos siya, kasi ako nagpapaturo ko sa kanila, paano ba yung timing, yung ganon. Kasi di ba sabi, Rhythm, basta gumanong-ganon ka lang sa rhythm. Tapos si Dylan, napansin ko, yung toe niya, anong tawag sa yung ang tone tawag na doon ganun? yung hinlalaki sa paa na maliit, yun yung nagbibilang. So at least pag nag-perform ka, hindi ka nakikitang naggaganon or naggaganon sa kanya sa loob. So parang ibang artistry yun na, alam mo yun, makip mo yung ganong kaba mo or, di ba? So doon mo rin Hindi ko ba? alam paano. I mean, like, naging instinct na lang siya or natural na lang Naging nangyari. natural na Oo. siya sa'yo. Hindi ko naman yun plinano eh. Oo. Okay, tapos ngayon, nung nag-viral na yung video, gumawa ka na ulit ng second Oo, video gumawa na mo. ako mga contents, singing contents. Tapos, ganun, tinuloy ko lang yung mga stitches, duets. So mas nag-work sa'yo yung content na singing kaysa yung mga dance or like pa-cute nung time Di na ako yun? mahiling, di ako madance eh. Tigas ng katawan ko, brother. Gets. So, gets naman. Gets naman, Oo, di ba? Kasi meron talaga tayong mga contents na kung ano yung bibigay mo sa kanila eh. So mas nag-work sa'yo yung... Mas nag-work yung singing, tsaka yung... Pero tinry mo rin ba Mga yung, lip-sync. yung dance? Om-sim. Like, try mo. Okay, at Di least naman nag-try. maiwasan yun. Oo, okay. Kasi yun yung mga trending, di ba? So yung mga dancing, mga singing, mga lip-sync. Yun, mga lip-sync. Lip-sync. Mahilig na ako mga lip-sync. Okay, so after mo nung mga TikTok videos, paano ka naman napunta sa GMA? Kasi parang yun yung talon mo with that, right? Actually, oo nga. Pero nag-start muna ako with stages. Stages yung Stages. parang first ever management ko. Okay, Sila paano Sir ka Chris. nila na-discover nila, Sir Chris? Ang nangyari doon, since pandemic, di ba? So medyo patapos na ata pandemic nun. Si Daddy, out of nowhere, kasi kasama ko si Daddy sa kwarto. So araw-araw din niya naririnig ko yung boses ko. Okay. I mean like yung pagigitara ko, yung vocal, for sure, Narinig medyo yung buong proseso mo. For sure naririndi na rin siya sa mga vocal exercises ko. Kasi, bro, pag narinig mo yung mga vocal exercises, parang
mapapaano kayo, parang, shit, ano bang pinagsasabi ng mga, ano bang pinagsasabi ng anak ko? Ganun. Kasi nakakarindi talaga. Kasi umabot sa point na sisigaw ka talaga, ganun. Yes. Ito yung mga behind the scenes na hindi nakikita ng mga tao na kung ano ka ngayon, no? Kasi di naman talaga din agad-agad lahat makuha, magaling ka na kagad Oo, kumanta. totoo yun. Proseso talaga. Mahabang So, anong proseso. sabi anong naging epekto sa dad mo noon? So, out of nowhere nga, parang nag-reach out si daddy. Hindi ko alam to Nag-reach out si daddy sa... Meron kasi siyang client. Si daddy kasi may benta ng mga vintage, mga lumang gamit. So, nagkaroon siya ng client, si Tito Butch. Shoutout kay Tito Butch Jimenez. Siya yung parang president ng Stages Management. So, reply siya, sinend niya yung pictures ko. Tapos, sinabi niya na marunong siya kumanta, ganyan. Pinakita niya yung TikTok videos ko. Nag-ano naman siya, he messaged Tito Odi, which is also part of Stages. Tito Odi Hamor. Hi, Tito Odi. Nag-message siya, tapos, dun kay Tito Odi, nag-reply siya. Okay. Sabi niya, okay. Parang, raw. Very raw. Very raw. But Very new. Yes, very raw, very new, very fresh, but has potential. Sabi niya, why not come to our office at Makati? And kung gusto mo, we can have your kid go audition for Stages. So, a few days after, ayan sabi na. niya sa akin, anak, gusto mo mag-audition? Sabi ko, audition para saan? Pero alam mo na sinend niya ba? Hindi ko alam, bro. Hindi, okay. Hindi Surprise! ko alam, surprise. Okay. Bigla gusto mo mag-audition. Sabi ko, para saan? Tapos pinakita niya yung message. Sabi niya, sinend ko to kay Tito Odi, ganyan, Stages Management, ganun. Tapos, sabi niya, gusto mo, dali mo yung guitar mo. Tapos, kanta ka lang a few songs. Tapos, try mo lang, wala namang mawawala sa'yo. Sabi ko, sige, punta tayo, samahan mo ako. So, sinamahan ako ni Daddy sa Makati. So after nung audition na kinonta ka na nila ulit na natanggap ka dun sa management na yun. Ano nang sunod na naging naging proseso nyo? Parang siguro after a few days, or after a few weeks, doon na kami the usual, sign ng contract, ganun. Tapos, kasi pandemic noon bro, so, wala masyado ring work. Wala rin masyadong work nung time na yun. magagawa yung, I mean, naka-focus din kasi sa digital Oo, Yung Stages lahat. kasi, very traditional. So, parang... More on events ba tong Stages? More on events. Parang narinig ko more kasi. on events talaga. So, wala akong masyadong ganap kasi nga pandemic. So, ang ginagawa ko nun, brother, since walang work, tuloy lang sa... Content, social media, TikTok, Instagram. Tapos, slowly, binibuild ko yung following ko that time. And Pero at the nung same time na to, wala pang pera dito pumapasok from the entertainment industry. Tama ba? Or meron na kahit papano? Slowly nagkakaroon Slowly. na. Kasi may mga brands na rin May brands na lumalapit. Dahil yun, may mga Okay, brands na rin okay. lumalapit. So, nung nagkaroon na ng following, kaya din ako nagbe-build ng following. Kasi nga, syempre, Marketing din marketing din yun Oo, I mean, totoo. di ba? Strategy yun para at least may mga lumapit na brands. And at the same time, nag-audition, nag-VTR ako sa mga Okay. commercials. Oo, marami din. Sa commercials. So actually, dun din feel ko nag-start yung spark ko sa entertainment industry or yung industry na to. Sa mga commercials. Kasi si Mommy, she was a commercial model ever since she was a kid. Until naging adult na si Mommy. Until naging Mommy na si Mommy. So, parang feel ko doon ko namana yung... Oo, for sure, bro. yung Okay. commercial. And yung first ever commercial ko with her was... With her? With her. Wow! My mom. Ano ako nun, bro? 12 years old. 12 years old. 12 years old. Pero since... So, ang nung focus 12 ka, nung may commercial ka, hindi mo ba naisip na, uy, pwede pala to? Basketball lang talaga. Basketball lang talaga. Okay. Basketball lang talaga. So, parang sinubukan ko lang siya. So, kami Pero hindi ni Mami, mo siya trip nung time na yun. Hindi ko masyadong na-appreciate that time. Kasi nga, focus ko ng basketball. Tapos, yun nga, nung after na ng basketball era, at pag-audition ko ulit ng VTR, sabi ko, nag-commercial pala ako dati. Why not, Gets, why not balikan ko? Ulit. Subukan ko ulit. Oo. Tapos nagpatulong ako kay Mami, may makakilala ka bang agency na pwede kong pag-auditionan, gano'n? Yun na yung interest eh. Kasi Yun dati na. pwede mo naman siyang itanong, pero ito yung time na yun eh. Okay. So, yun na. Nag-start na ako mag-audition sa mga VTR. Tapos, syempre at first, wala ka talagang makukuha eh. Diba? So, sipag lang talaga. And umabot sa point na lahat ng agencies
nagsasubmit ako ng videos. Ganyan ang kailangan sa Sipag lang commercial talaga. oo. Tapos, dumating sa isang point, I think, 2023, nagkaroon ng point na parang, nagsunod-sunod. Wow. Parang, Pero gusto ko siguro lang for matanong, 4 months. bago magsunod-sunod, ano yung mga pagsubok mo nung time na yun? Pagsubok Na ko ng naalala time. mo? Yun nga, kasi nga pandemic bro. So parang, yung pandemic itself lang, yung medyo may tigil. Kasi wala akong masyadong, di ba, hindi ka makakalabas ng bahay, wala akong masyadong makakausap. I mean, in terms of socializing, di ba, hindi mo mapupunta ang friends mo. oo. So, nag-focus lang ako sa, yun nga, social media. Nag-build lang ako social media. So nung nagsunod-sunod, kamusta naman? Doon na ako na motivate or na-inspire na, shit, parang, okay, slowly Pwede. nagugustuhan ko. Oo. So, nagkaroon ako ng mga commercials with, hindi ko lang pwedeng sabihin. Oo, Basta yun. Basta eh. nagkaroon ng mga commercials with brands. And, nung nagkaroon ako ng mga commercials with brands, parang sabi ko, parang why not, parang higitan ko pa. Oo. Kasi di ba ang commercials more on facial expressions lang, di ba? So parang what if mag-try akong parang i-push yung sarili ko na mag-serye or na mag-movie. Okay, nandun na. yun yung, Kumbaga step up na, step bagong up na, laban naman. What if lang naman siya. Tapos, surprisingly, and thankfully, yung management ko, yung stages, si Sir Chris, Sir Chris, shoutout sa'yo. Shoutout sa Sir Chris, He salamat. worked for GMA for, di ko alam Sir Chris, pero parang 8 years ata. Basta matagal Basta daw, matagal na siya oo. sa GMA. Actually, na-interview ko na rin siya nung bumabiyahe kami. Talaga? Hindi tayo, di ba? Oo. Okay, go. So, parang sabi niya, di lang gusto mo bang audition sa GMA? Pero before that, way back, parang nag-go-see na rin ako sa other networks. So, nagtatry din akong pumasok sa ibang network. So, lahat ng artista siguro, napagdaanan yun eh. Oo, eh. Go-see. So, anyway, going back, sabi Sir Chris, gusto ko ba mag-try. Audition? So, sabi ko, sige Sir Chris, try natin. Wala rin naman mawawala, diba? So, punta ako GMA, audition ako. Tapos, surprisingly, may mga binigay silang pyesa, tapos may binigay silang mga, alam ko, pinakanta din nila ako that time. So, yun, wala. Kailangan mo lang galingan talaga. You have to show your skills, you have to show your talents. And surprisingly, a week or a month after, yun, kinuha nila ako. And then, doon na nagkaroon ng, yun nga, yung usual, yung signing. So, kamusta naman na parang, okay, sign na ako by a TV network by this time? Bro, di ko siya ma-explain that time. Kasi parang, hindi ko alam na nangyayari na. Parang I feel ko at that time, hindi pa siya masyado nagsisink. Hindi mo pa siya na-digest. Pucha, ano pala ako? Artista na pala ako. That time parang feel ko... Signed ka na Feel ko basketball player pa rin ako that time. Okay. I mean, doon pa rin ako. Parang feel ko, I was just a normal kid. I was just a regular kid. So, masasabi mo ba yung competitiveness mo as a basketball player, nadala mo as a celebrity ngayon? Na nakatulong sa'yo kung nasaan feel ka? ko. Kumbaga yung dedication ko in terms of hobbies, in terms of my passions, nata-transfer lang. So, kaya naging dedicated ako sa basketball before. Na-transfer naman siya sa singing, sa acting. Discipline. Yung discipline nun. So, parang yung personality ko kasi, parang gusto ko laging mag-improve sa isang bagay. So, I always want to be the best version. Yes. I always want to improve sa mga bagay. So, yun. So, andun lagi yung constant pressure sa akin. Kailangan kong galingan. Kasi syempre, ang dami din namang competition, di ba? So, kailangan mo talaga ipakita yung best mo sa lahat. So, ngayon, ano yung naging unang project mo sa GMA na yun? Sa Sparkle? First project, syempre, Maka. Maka. Malaki yung cast din na agad nun. Malaki. So, wow. Pero syempre, before having my first ever show, marami rin pinagdaanan, di ba? So, parang daming workshops, ang daming guestings. So, masasabi mo sa guestings, doon ka muna nila hinasa ng GMA. Oo. Parang nagkaroon muna ako ng mga exposures for other show with their other shows para at least, masanay ako to be on camera. Kasi syempre, first time ko yun eh. Nung pandemic naman or nung nag-sign ako with stages, wala namang masyadong work. So, basically, GMA talaga was my training ground, my stepping stone. Kaya very thankful din ako actually sa network na yun. Yan ang isa sa mga nag-hone din
Isa yun sa mga nag-hone din talaga sa akin. So ngayon, paano ka napasok sa Maka? Did you audition or handpick ka ba? Audition kami. Audition kami. Kasama ko sila Zeph, sila Marco, sila Ashley. Lahat kami. Shanty, shout Shanty, out. Shanty, si Olive, si JC, lahat. Ang dami namin nag-audition. And we were all just so happy na Nung being part nag-audition ka ba, may gut feeling ka na parang, akin to? Or, syempre, as a player, di ba, parang minsan may mindset ka na, masushoot ko tong tres na to. May ganun ka bang, yung honest Low-key. Low-key. Kailangan mo rin Kasi kailangan ko ng ganun eh. Parang, Oo, man. minamanifest ko siya eh. Oo. Parang, tsaka yun nga, tama nga sabi mo, parang gut feel. Parang, kasi ako in-observe ko rin yung paligid, yung directors ko, if feel ko natuwa sila. Pag feel ko natuwa sila or napasmile sila sa mga sinasabi ko. Pag alam mong prepared ka rin eh. Oo. Diba? Prepared din. I mean, I also made sure na I was prepared During that that time. And yung role ko that time, sakto din napasok. Ano Kasi ba they role mo wanted dun? me. Parang ano ako nun eh, parang medyo maangas ako that time. Bad boy. Medyo Okay. bad boy, medyo maangas. And sakto kasi, kwinento ko sa directors na, yun nga, naging batang kali ako. So, Alam nila yung naging proseso mo. Alam nila yung naging proseso ko. Alam nila yung naging kabataan ko. So, alam nila kung paano ako makipaghalubilo sa mga tao. So, feel ko yun yung mga na-appreciate nila sa akin. Aside from, yun nga yung sa pagkanta. Kasi, Maka is a Musical? sort of a musical, ano ba yan? Parang musical show. It's very young. It's very young musical. Very Gen Z. Z. Parang high school musical vibe ba Yun, to? parang high school musical vibe. Pero naging medyo drama na siya Okay. towards the Tsaka middle. nag-hit siya. Nag-hit naman siya. Nag-hit siya, oo. Nag-hit siya. Nakita ko ang daming lumalabas na clips. So sa tingin mo, ano yung natulong sa'yo nung Maka na show? Nung time niya? Kasi bagong Dami, artist bro, ka, tapos kasi- lead ka kagad, bro. Dami. I was very lucky to be part of that show. As in, ang dami ko natutunan. And from Direk Rod, di ba? Direct Rod. Nakatrabaho si Direk. Direk Rod, Marmol. Shoutout kay Shoutout Direk. sa'yo, Thank Direk. you so much sa guidance. And syempre, sa lahat ng mga co-actors ko that time. As in, tinulungan nila ako. And sobrang, ang gagaling nila bro eh. Gagaling nila sila. Zeph, si Ashley, Marco, lahat, JC. Gagaling nila. So, natulungan nila ako to become kung saan ako ngayon. Kasi, Catch. I was just new that time. So, kumbaga nung time na yun, ano ka lang, para ka lang sponge. Na-absorb mo lang lahat na-absorb ko lang sila. lahat. Na-absorb ko lang lahat na nasa environment ko. Parang I was very open and willing to learn lahat. Kasi I was Sino yung very- pinaka naging close mo sa Maka? Si Zeph. Si Jeff. Zeph. Bakit? Zeph. Paano kayo naging close Well, ni Jeff? kasi siya yung parang naging partner ko that time. So, parang Kayong love yung mga team. scenes namin, parang nagkaroon ng love team. So, parang yung mga scenes namin, mostly kami magka-eksena. oo. So, Ano natutunan mo kay Zeph bilang artist na na-share niya sa'yo? ang Kasi dami. magaling na singer din to. At Galing grabe na rin yung sing- disiplina oo, rin nito idol ko si yan. Zeph. Sobrang idol ko yan. Literal na idol champion Totoo siya. naman, oo. Idol champion siya. Winner siya. Napagaling na singer. Galing. Galing din niya umarte. Galing. Anong Mga- nabigay niya sa'yo na parang somehow natutunan mo sa kanya na dadala mo ngayon? Kasi syempre, kung lagi kayong magka-eksena, yung Totoo. humility ng tao or what. Well, honestly, parang without her actually telling me the tips and advices verbally, pero she helped me without her knowing na just to be myself, be authentic sa character, and also, yun nga, to prepare lagi sa magiging role mo. So at the same time, yun nga, kailangan ng preparation, kailangan mo basahin yung script, and just to be at the moment din. Kasi syempre, kami halos magka-eksena nun. So parang, we had to build that chemistry. And surprisingly, nagkaroon naman kasi nga parang ang ganda ng ano namin eh, parang Chemistry, yung oo. vibe, yung energy, same lang. So, Tsaka bilang din tulong. sa mga artist ngayon na nandun na yung kayang parang makipag-build ng rapport. Kasi minsan may mga artist na parang pag nandun na, alang- tsaka Zeph kanina yan eh, Oh, nung time same, na yun same. eh, di ba? Yeah. Actually. She was very humble. She was very down to earth. So after nung Maka, ano yung next step na nangyari sa'yo? Ang Ano yung next step naging was, project mo? Or? yun nga, current season 2. Akala ko, I was supposed to be part of that, pero
yun nga, nagkaroon ng mga offers Mhm. with TV5. Oh. And may mga shows, Mhm. may mga, may mga shows din na parang willing silang i-pitch sa akin. Oh, okay. And yung stages kasi, they know din people from TV5. Yes, So maliit lang ang mundo ng industriya. ang liit lang ng mundo ng industriya. So parang, actually it was a very tough decision Yes, for for me and sure, for the for management to transfer networks. Though 1 year lang naman ako with GMA, yung contract. Pero it was very tough kasi hirap eh. I mean, alam mo yun, parang nag-start na. nagbigay sa'yo eh, Oo, nag-hone din nag-start sa'yo na ako eh. with GMA. Tapos, binigyan ako ng isa pang Project. opportunity. Pero it was a risk. It was a big risk if lilipat ako or if magsistay ako. Totoo naman. Diba? Pero kasi, at the end of the day, kailangan mo mag-risk. Kailangan mo mag-risk. Kailangan mo eh. mag-risk. Yeah. And thankfully, it was a big risk, pero it was worth it naman. It was very worth it. So, very thankful ako sa stages Kasi- for helping me decide Yes, that. iba yung pag may guidance ka rin na management mo. Oo. So, syempre, nung nag-transfer ako with TV5, which I'm very thankful for. Ano yung parang very nakita ba grateful nila for. yung isa sa mga clips mo sa Maka and everything? Yeah, siguro isa yun sa mga factors. Alam mo, ang Bakit laking naman. bagay din talaga ng may kahit isang tao lang naniniwala sa'yo. Sobrang sarap sa pakiramdam kasi mas lalo mo pag-iigihan eh. Totoo. Diba? Totoo yun. Kasi for sure, nung pinitch sa'yo yung mga project na yun, okay. Mas, hindi naman sa pagiging bandwagon. Bandwagon ba yung tawag na parang pag may mas malakas doon ka, Pero, yung reality rin ng buhay, minsan kailangan natin dikitin yun eh. Totoo. Diba? Okay, so nung napunta ka na sa TV5, ano yung parang expectations mo with that network, with TV5? Expectations? Or kasi pinitch na nila sa'yo, so alam mo na yung mga mangyayari. Oh, pero syempre I didn't want to expect din that much. Okay. Syempre ayoko din Totoo naman ma-disappoint or ma-discourage. Pero I just wanted to make sure na yung transition ko ng transfer, kailangan ko lang din talaga mas mag-improve para at least hindi Sayang. sayang. Parang kasi 'di ba sa GMA medyo Andun na eh. nag-start na ng Start maayos na eh, eh. oo. So parang pag-transfer ko, at least yung pag-transition ko, maayos din. Hindi yung pababa. So thankfully, yung preparations ko, Dalawa lang yan eh. Dalawa yung risk nun. It's either pataas or pababa nga eh. same. So pagdating ng pag-transfer ko, yun, balik ako workshops. Tapos with Derek Ryan, shout out kay Derek Ryan. Shout out, Chabak Technique. Tabak Technique. Sir. Miss Anna, thank you din from GMA. And yun, tuloy-tuloy ng workshops. And then, yun nga, may mga microdramas na nakapila that time. So, Okay. I was preparing for that. And then, ayun, nagtuloy-tuloy na. I Nagtuloy-tuloy mean, they gave me 2 microdramas. Mm-hmm. And then, doon na nag-start yung first ever show ko, which is yung collaboration with Viva. Okay. Which is Seducing Drake Palma. Oh, na SDP. naging hit din. Na naging hit din. Oo. So how is it working with Ashteen and Hindi, Rabin? Ay, tama ba? Rabin and si Angela. Angela, okay. Rabin and Angela. So, kamusta Rabin. naman sila katrabaho? Iba pala yun. Rabin and Angela. So, kamusta? Soon ba sana Oo, ma-work ko si manifest. Ashton? diba? Oo. Manifest. So, kamusta katrabaho si Rabin and Angela? Kasi syempre, nung time na yun, sobrang hit din sila eh. Oh, same, sobra. I mean, Diba? galing silang AMSE. So, hit talaga yung show nila. So, for sure, yung next show nila, magiging hit pa rin. So, at the same time, parang nakatulong din yung nila, yung parang fan base nila Oo naman. sa pag-angat Syempre, ng show. marketing ka rin eh, Oo, pag-angat napo-foresee ng mo na show yan. at yung pag-angat din sa akin as an artist. So, very thankful ako with TV5 and Viva One for trusting me and believing na kaya kong gampanan nga yung role ni Trip Palma. So, it was, honestly, wala rin ako masyadong expectations na mag-hit or parang na maging successful. Pero syempre, gusto kong mangyari yun. Totoo Pero, naman. ang ginagawa Basta ko lang dun, focus ka na basta sa focus trabaho. lang, focus lang sa trabaho. Aralin mo yung character mo, basahin mo yung book, basahin mo yung Wattpad book para at least, kasi ang daming Nakikita readers ko eh. nga. Kaya pala nung nag-vibe up kami, pag may free time si Dylan, nagbabasa ka ng book. Oo, nagbabasa ng mga Nakikita book. ko. Oo. Okay. Kung Yun may pala yung free time. binabasa mo noon. Oh, I was reading that time. Kamusta naman yung chemistry mo with Rabin? Working Chemistry with Rabin, chemistry with Angela. Actually, sa lahat ng interview,
isa lang sinasabi ko, sobrang gaan nila katrabaho. I mean, kasi na-feel ko, I know na ano na sila eh. I mean, they were mataas na eh. Oo, Nag-hit andun na sila sa Nag-hit na AMS eh. sila So eh. parang, honestly, they made me feel like family. They made me feel comfortable. Importante yun. Kasi, honestly, ako lang yung TV5 artist doon. Lahat sila, halos Viva na eh. So parang, they made sure, lalo na si Robin, he made sure na party ako ng Viva family or party ako ng SDP family. He didn't want me to be left out that time. So, doon ko na-appreciate si Robin. Robin, shoutout sa'yo. Hey, shout out sa'yo, Robin. So, very thankful ako. Babait nila. At magagaling din. Galing din ang mga artista. Galing umarte. Si Muji, ang galing. Muji, Shout out. shoutout sa'yo. Miss ko yung ano namin, yung mga tandems namin. Ano yung favorite moments mo with the both Muji. of them? Both of them? Na hindi mo makakalimutan. Sige. Siguro kay Muji, ang dami kasi naming scenes na magaganda eh. Pero yung mga memorable siguro yung nag-motorcycle kami. Nag-big bike kami. Yung umangkas sa Bakit? likod. Bakit? Ba't yun? Wala kasi first time ko ever magkaroon ng scene na nagmo-motor. Tapos Okay. big bike pa. First time ko ever mag-big bike that time. So, sabi nga nila, mag-double ka na lang dito kasi prioritize namin safety mo. Sabi ko, di direct, kaya ko yan. Pero hindi ko sure kung kaya ko yun. Pero sabi ko, direct kaya ko yan. Risk-taker talaga. Aaralin ko. Risk-taker talaga. Kasi bago yung eksena na yun, pinunta ko yung friend ko. Sabi ko, bro, may big bike ka ba dyan? Baka pwede kong subukan. Or, kung may manual kang motor, baka Testing pwede na, kong testing XP yun. lang. So, ginawa ko, pinunta ko yung tropa ko. Sabi ko, gabi na yun eh. Sabi ko, bro, sabi ko, pre, paano ko pa-XP ko motor mo? Gusto ko lang ma-feel yung manual. Kasi manual yung big bike, di ba? So, yun, aral ako. Papaturo ako. Ikot kami sa village, ganun. Tapos, yun na. Pagdating na ng eksena, nakaya naman. Thankfully. So parang nag-bonding na lang din kayo ni... Oo, bonding na lang kami ni Muji nun. Saya. Ang daming masasayang moments. So, nag-EK kami. Wow. Sobrang saya. Nakaka-create din Saya talaga kayo ng memories. Oo, How about with Robin naman? With Robin, honestly, wala kaming masyadong eksena. Kasi nga medyo, kami at that time eh. Yung role namin, pinsan kami, pero medyo may tension. Kasi nga, Okay. kami yung, parang love triangle. Nagkakagusto kami sa isang babae, which is si Muji. Si Alice Perez. So, wala kami masyadong eksena. More confrontation scenes eh. Medyo seryoso yung pinag-uusapan namin. Pero, pagdating sa off-cam, bait si Robin. Oo, mukha naman. Bait si Robin. Very humble. Parehas kami. Humble beginnings. Lumaki siya sa Angeles, sa Pampanga. So, ang dami din niya mga tropa. So, habang nagkikwento Parang siya naman streets ganun. din yun eh. Streets din si Oo, Robin. eh. So, parang, okay, streets din to. Napagdaanan ko din to. So, parang medyo relatable din kami. Ganun. So, bait ni Robin. Galing niya. Tsaka, ang gaya niya katrabaho. Ngayon naman bro, gusto ko lang malaman, ilang movies and projects ang ginawa mo this year? This year, ano ba? Dalawang microdrama. Dalawang microdrama. Last Wish, Father's Last Wish, saka Cure Code Love. Tapos, SDP. Losing Drake Palma. Yung ngayon, yung sinushoot lang ngayon, Project Loki, Project Loki. Manila's Finest. Manila's Finest. Ngayon, gusto ko lang itanong regarding dun sa question na, ano yung top 3 favorite projects mo ngayon na ginawa mo? Sheesh! Top 3? Top 3. Hindi naman kailangan in order. Hindi kailangan Okay, in order. good. Basta top 3 favorite projects mo. Well, syempre, first of all, sobrang Hirap, bro. Ang Kaya hirap. mo yan. Hirap, Ang gaganda pero- kasi, gaganda rin naman ng mga projects na ginagawa mo, man. To be fair. Yeah. Pero siguro kasi first lead ko to. So, first ever lead ko, tsaka title role, Project Loki. Project Kahit di pa Loki. tapos, pero excited akong matapos Mapanood at siya. matapos at mapanood ng Yung tao. teaser, ang ganda, bro. Teaser talaga. Bakit Medyo. yun? Bakit yun yung... Well, first of all, iba yung genre niya. It's a mystery thriller genre, and it focuses on yung mga investigations. Saka it's a Wattpad adaptation. So, ang daming mga supporters, ang daming mga readers na talagang excited Nag-aabang na mapanood, rin. inaabangan. So, shoutout kay ako si Ibarra, Sir Chris. Thank you for writing that beautiful masterpiece, Project Loki. Ang dami niyang books eh. And
yun, very excited kami ni Jada. Si Jada makakasama Si Jada dito, tsaka si makakasama Marco. mo, okay. And many other Vivo One and MQuest artists. So, yun. Project Loki. Second is... Second. Sige, hindi to in order ah. Hindi in order. Hindi kailangan in order. Basta top 3 lang. Second is... Medyo nahihirapan si Papi Dylan, mga Papi. kaibigan. SDP. SDP. Seducing Drake Palma. Bakit Kasi- naman din yun? Well, first project ko yun with TV5 eh. And with Viva. And feel ko, yun yung mga first few projects ko or series na parang medyo nalalabas ko na yung pinaghirapan ko, yung mga proseso ko ng workshops. Lahat doon. Lahat. oo. Parang feel ko dun ko nalabas. So, ayun. You think mas thankful. nakapag-explore ka rin doon as an actor? Yeah, nakapag-explore ako doon as an actor. And very thankful din ako kasi yung mga co-actors ko, ang gagaling din. So parang, I was like a sponge that time. I was absorbing din. Kasi I still feel like I'm a new artist that Yes. time, diba? So I was adapting din talaga. Pero I'm very thankful kay Direct Chris kasi grabe din yung guidance niya sa amin ng kaming mga actors. And yun, SDP. Okay, next. Next, ano ba? Maka. Maka. Why Maka? Well, syempre, first ever show ko yun. Mhm. First ever show ko yun. Tapos, surprisingly, ginawa pa kaming lead ni Zeph. So, parang, I was surprised na, wow, binigyan ako ng ganitong klaseng opportunity. And, parang feel ko yun yung spark ng career ko or yung industry ko. Ay, yung career ko dito Yun sa yung industry nag-spark, na to. oo. Yung nag-spark. Yun yung motivation ko na mas galingan pa. Mhm. Mas galingan pa sa acting at sa singing. At sa singing. Kasi nga, it's a Parang musical show. musical show siya. So, yun. Ngayon, wait lang bro. Bukod din ba sa project mo with Jada, parang meron pa ba kayo isa pang project? Or low-key lang din yun? Low-key lang, Project Low-key lang. Pero parang ang dami, no? Parang nakikita ko ang daming fan edits. I think sobrang excited na rin yung mga tao mapanood to. How is it working with Jada naman? Jada sobrang masaya siya kasama. Sobrang gaan niya katrabaho. Mabait. Sobrang talented. Sobrang husay kumanta. I mean, kung napanood mo kagahapon, di ba, sa Real, Vibe, bro. sa trade launch. Napakagaling. And it was actually our first time Working together. having a duet together. So it's an honor, it's a privilege to be singing with her and doing a project with her. So yun. Ano yung favorite moments mo with Jada? Sa shoot With nyo? Jada, sa shoot? Na dapat naabangan din ng mga natin, listeners. At saka, Yes. Well, nag-abang actually, ng low-key. currently, 6 days pa lang kami ng shooting. And ako, parang naka 3 days pa lang ako sa Project Loki. Though, nagkaka-eksena naman kami ni Jada and lahat naman yun sobrang memorable. Though wala pang masyadong mga investigation scenes. Pero, na favorite ko sa story. Pero, ang dami na naming scenes together and ang ganda na din ng pinanood ko kasi pinanood sa amin yung short scenes namin. Okay. It's Kamusta? ang ganda. Panoorin nyo. Abangan yung project. Ano, sa sobrang ganda, It's feeling ko, different kasi. oo. It's a different genre. Bakit sa So, tingin mo dapat abangan to ng mga viewers? yun nga, kasi nga, it's a unique genre. It's not your typical rom-com or romance drama. Kasi nga, di ba, ang ginawa ko dati, SDP, Maka. Puro cute-cute. Puro cute, puro romance. For this genre, parang, it's different eh. And even as an actor, it helped me explore different, it Genres. tapped different emotions din as an actor. So, it's very interesting. It's a very interesting drama. Ngayon bro, gusto ko malaman, top 3 na leading ladies na gusto mo pang makatrabaho. Gusto pang Na makatrabaho. gusto mo pang makatrabaho. So, hindi na counted dito yung mga nakatrabaho mo na. Parang may mga nag-ano na listeners natin, no? Sila daw. Si Rhea daw. Si Rhea. Si Richmond. Si Rhea, si Richmond. Ikaw, sino? Sino pa yung ano mo? Parang nilolook forward mo pa na. Look forward ko. Siyempre, may mga dream leading ladies tayo na gusto pa maka-work. With genre. Lagay mo na rin yung genre. Kung anong Genre? gusto nyong gawing na project. Hirap doon Mhm. Hirap. Daming magagaling. Top 3 lang. Top 3. Hindi naman in order to. Hindi no? rin in order. Leading lady or Leading parang lady. kahit makatrabaho lang? Leading lady eh. Lady. Leading lady eh.
Sige nga, ikaw nga muna, bro. Hirap eh, dami. Ako, nakatrabaho mo na yung isa eh. Tapos yung isa din, nakatrabaho mo na rin. Parang nakatrabaho na hindi lang yung mga gusto kong maging leading lady. Sige, meron ako. Sino? Oh, shit. Hindi ko alam. Sino? Hindi to in order, Hindi in order. Wait, isipin ko yung pangatlo para at least sasabihin ko ng Diretso na, dire-diretso dire-diretso para na. walang ano. Oo. Oh my God. Kaya may Papi D. Sa tingin mo kasi parang pwede siyang mag-work sa'yo sa chemistry mo. Tapos sa genre na yon, yung material na yon. Kasi minsan, syempre, parang pwede kami sa rom-com na ito. Pwede kami sa horror na ito. May mga ganun. May mga ganun eh. Meron akong dalawa. Okay, sino? Yun nga, iniisip ko yung parang, feel ko, may mga series na baka bagay kami. Pwede kayo. Siguro si... Wag naman ako, Dylan ah. Ikaw naman ah. Baka isipin mo pa ako. Diyos ko. Hindi, may Magic Boys. Ayan, May Magic Boys tayo. May Magic Boys tayo. Baka yan. Si Ashton tsaka si Blight. Okay. Anong genre kay Ashton? Ashton, feel ko romance drama. Romance drama. Tapos, Kay Blight naman. Si Blight. Ano kaya? Feel ko, ganun din romance. Romance drama drama kasi, din. yun din forte ni, I mean, galing ni Blight din in terms of acting. Kaya niya lahat eh. Totoo naman. Mapa-horror, mapa-comedy, mapa-drama, romance, magaling si Blight. Action. Diba? May action pa sila ni Kuya Ken. Siguro action na rin. Action na lang. Action, romance. Meron ka pang isa pa. Oo nga, isa pa eh. Ito horror. Bibigyan na lang kita ng genre. Sige, na horror. pwede mong sa horror. Sinong gusto mo Leading maging lady. leading lady sa horror? Huwag si Rhea. Bawal si Rhea. Hindi ba pwede si Rhea? Pwede si Rhea. Ano ba yan? Ano na yan eh, top billing na yan. Medyo mahal na yan. Mahal na yan. Mahal na. Mahal TF. Mahal TF si Rhea. Sa horror, sino kaya sa tingin mo? Pare. Hirap. Dami magagaling na actress din eh, no? Si Kiji. Sige. Meron ako. Si Julia Barreto. Julia Barreto, oo nga. Parang pwede, no? Agree ba kayo doon, mga listeners natin? Agree sila, no? Pwede. Ayun. Bakit? Ba't sa tingin mo, Kasi mga napapanood kong mga movies niya, diba? Ang galing niya. Galing niya sa drama, galing niya sa romance. And I think she has done din mga horror. Horror films. And yun nga, siguro never pa kasi nakapag-horror eh. So parang interesting na Doon ka magkaroon naman. Doon naman. Ngayon naman bro, let's talk about Manila's Finest. So ano ba ang magiging role ni Dylan sa Manila's Finest? Yung pwede lang natin i-share. Yes. I'll be playing Patrolman Efren Taguyon. Ako po ay isang rookie officer. Rookie officer. So ang mentor ko nun, grabe yung mentor ko, sobrang pikat. Piolo Pascual. Piolo Pascual lang naman. Oh my Kuya God. Piolo Pascual. Kamusta naman? How was it for you with Piolo? Bro, wala akong sabi, bro. Sobrang galing niya. Sobrang galing niya. Sobrang bait. Bro, ang dami kong gusto sabihin about Kuya Piolo. He's so kind. He's so Human artist talaga, no? galing niya talaga. As in, wow. Nasa speechless ako ngayon, pero ang dami kong gustong sabihin. Pag nagkaka-eksena kami, tinutulungan niya ako in a way na hindi naman niya fini-feed sa akin yung mga kailangan gawin, pero tinutulungan niya ako na how to be a better actor. Sabi niya sa akin, yun nga, observe that. Kasi ang tema namin noon 60s. 60s to 70s. And syempre ang hirap naman, 'di ba? Dalin mo sarili mo sa iba yung thinking ng mga tao na yun eh. 'Di ba? Iba yung thinking, iba yung pananalita. So, ang mga advices ni Kuya Piolo was to, just observe the set, observe the people, and listen to your co-actors. Sa tingin mo, bakit siya dapat panoorin ng mga Pilipino sa MMFF? Ng kapwa natin Pilipino sa MMFF. Ano bang mga dapat nilang abangan dyan na pwedeng lang... Yes. Well, syempre, ang Manila's Finest, it talks about a lot of
anything related sa police, Abang-abang. sa politics, corruption, sa justice, injustice. So, actually, very timely nga siya eh. So, Sa it's mga a very, nangyayari. yeah, it's a very historical film. Period film kasi siya, so it's very interesting. And, ang saya lang kasi, to be part of a period film, it's such a privilege. It's Pabalik such an kayo, honor. no? And to be working with many seasoned artists. Totoo. Grabe, many seasoned actors. Kuya Piolo, Kuya Ken, Sir Romnick, nakatrabaho ko na sa Maka before, Kuya Joey, and many other more. Sir Ariel. Ang gagaling nila. So, to be part of this film, very thankful ako. And especially with MQuest, with TV5 for Yes. considering me to be part of this film. I think Elijah will be here then. Oh, May cameo siya dito. Let's so, go. yan. Abangan nyo yan, Abangan. MMFF, guys. Ngayon, bro, gusto ko naman malaman, paano mo na-enjoy ngayon yung hosting? Kasi alam natin, bukod sa singer, si Dylan, actor siya, host din siya ng Vibe, Host di ba? din tayo, host din Host tayo ng tayo ng Vibe, Vibe. At pare. host din ako Host noon. din tayo. Kaya naman, paano mo na-enjoy naman yun? Kasi syempre, bago rin to sa'yo, yung Oo, hosting, bago din di ba? talaga. Tsaka yung mga Vs din natin dyan. di ba? Yes, sir! Mga Vs! Mga Shoutout sa ating Vs. mga Vs dito nanonood, syempre. Lagi itong nasa Vibe, lagi yung nanonood ng Vibe at Vibe nagsusupport. peeps. Yes. Paano mo naman na-enjoy ngayon yung Vibe? Kasi as a host, ano naman ang, ano mo, Well, syempre, creation mo? as a host, ang dami ko rin natututunan. Kasi syempre, it's very new din sa akin. I mean, yung mga hino-host ko lang before is more on events. But now, since Vibe is focused on OPM artists, Yes, and of course, totoo our supporters, our audience, it's a different feel, di ba? Mas nagkakaroon tayo ng mga interactions, engagements, and to the point na mas nakikilala mo talaga yung tao, di ba? Kasi dati, wala, hinuhost mo lang events eh. So you're just, welcoming certain people or welcoming kung ano nangyayari sa event. But here, you get to understand the people's process of how they create songs, yung Right, stories nila, totoo yan. paano nabuo yung kanta, ano yung mga pinagdaanan nila sa buhay para abutin yung mga pangarap nila, which is to become an OPM artist. And we also get to interview and we Yes. interact with our supporters, ating mga ka-Vs, Vs, diba? yeah, right. So, it's a very fun experience. I mean, for sure, lahat kaming mga Vibe Jocks, mga Gen Vs, ang dami nating natututunan Totoo. dito, di ba? Every day. Every day, bro. Every day. Ang dami every day nating dun. learn dito. And for sure, magagamit din namin to sa lahat, Sa future, buhay. oo. Sa buhay in general. Sa lahat ng Mga aspeto. stories na binibigyan ng mga artists. Diba? And at the same time, ang dami din tayong advices, tips, Totoo. mga learnings, mga stories na, mga experiences ng mga artists na pwede rin natin i-apply as actors, Yes. as singers, as hosts. So, very grateful tayo sa TV5 for giving us this platform with TV5 to showcase yung nga OPM. Kasi syempre, laking bagay ng OPM Totoo, na bro. I mean, Kaya ipagmalaki. supportahan natin yung sa Supportahan atin. natin ang Oo. sariling atin, di ba? So, it's such a great great show to be part of. Bro, ngayon naman, gusto ko malaman, paano mo hinahandle yung pressure with all the success and everything? Paano mo siya, like, ano ba ang outlet ni Dylan? Ano ba yung ginagawa niya pag na-stress siya, napapagod na siya? Ano yung break mo? Ano yung break ko? Wow. Parang di niya na alam sa sobrang Hindi ko busy na niya, alam. guys. Pero kailangan yan eh. Kailangan. Oo, Siguro, importante sa akin is, since I'm a very outgoing person, kailangan kong magkaroon ng interaction with my friends, magkaroon ng mga social Quality gatherings, time. quality time with my friends, with my family. So kahit simpleng, yun nga, kasi nga busy sa work eh. So, alam mo yung simpleng dinner lang with friends, simpleng dinner lang with family, simpleng lunch. Parang nakakapag-refresh ka ulit or babalik ka ulit sa mga pinagsimulan mo Yes, dati, diba? totoo. So, parang Sa yung roots kwento mo ko sa'yo, eh. diba? Yung Oo. mga, Importante yung mga yun. kababata ko, parang spending time with them, parang nafe-feel mo ulit na, oh shoot, ito pala yung pinanggalingan ko. Oo. And doon ka na-realize na, wow, ang dami na pala nangyari. And Malayo na pero malayo na pero malayo pa. Oo. Oo. So parang refreshing siya pag nakasama ko yung mga friends ko, mga family ko. Doon ko mas nagiging
parang mas naging grateful ako sa lahat na nangyayari. Totoo naman. Kasi with all the extravaganza ng entertainment, minsan nakalimutan mo na, okay pa pala ako, okay naman kung nasaan ako, thankful naman ako. Pero syempre, important din na you give time for yourself. Ako honestly, na-enjoy ko rin yung alone time. Yes, important. Parang, di ba, parang yung nasa bahay ka lang or kahit nga umaalis ka lang mag-isa eh. Kasi syempre, kailangan mo ding alagaan yung mental health mo, di ba? I mean, each and every one of us, di ba, kailangan natin alagaan yung mental health namin. Sobrang important yan, di ba? So, wala bro, you should also, aside from loving your career, loving your friends, loving your family, loving everything sa paligid mo, you should always and also prioritize yourself din. Para hindi umabot sa point na mababurnout ka, Totoo, di ba? totoo. So, Nakakapagod kailangan yun. balance lang din lahat. Balance talaga. lahat. Balance lang sa buhay. Ngayon naman gusto ko lang malaman, saan nanggagaling yung, or saang part ng life mo natutunan yung humility? Kasi sa totoo lang, sa dami na nangyayari sa'yo bro, you stay grounded pa rin sa lahat. I mean, even sa staff, sobrang bait mo and everything. Saan mo nakuha yung ganong personality mo? Mana ako sa'yo, brother. Ikaw naman. sobrang humble at sobrang bait mo din. Ako naman, ikaw naman. Pero yeah, kasi, di ba, may nangyari ba sa'yo before na parang, or it's just you, ever since ganun ka na talaga, like, ano ka, parang people person ka rin talaga. Feel ko ganun. Feel ko ever since ganun na naging personality ko. Parang, feel ko kasi may time na, yun nga, nagkasakit ako dati. So parang, mabot sa point na parang, na-feel ko na second life ko na to. Shit. Mabot sa point na parang second life ko na to. And mabot sa point na, what if hindi ko na nakakasama or nakaka-interact yung mga kasama ko. So, I had to make sure that I have to spend time with my loved ones. I should always respect the people around me. Kasi you would never know kung Wait lang, ano ba nangyari dyan? mawawala. If okay lang i-share. Ano Sige. ba nangyari nung mga moments? So, going back sa, di ba naalala mo, nag-tryouts ako for San Beda. Yes. Sabi ko, ang daming tryouts. So, habang nagta-tryouts ako, since grabe yung training nun, and grabe yung pagod ko nun. Sunod-sunod yung mga liga, sunod-sunod yung basketball. Pero wala pa ako sa San Beda nun, pero may mga liga ako sa labas. Mabot sa point na parang birthday ng friend ko. Okay. So, nagkaroon ng party, nagkaroon ng konti inuman, tapos, napuyat. The next day, meron akong game in the morning. Parang 7 a.m. basketball. So, syempre, ang hirap nun, brother. Hirap yun. May party, tapos the next day, may game. So, sakto, nung game na yun, 5 players lang kami. Wala kaming sub. So, the whole 4 quarters of the Ikaw basketball lahat. game, kaming 5 lang. So, talagang sobrang napagod ako that time. Tapos, fast forward, natapos yung game. Panalo kayo? Panalo kami, champion kami. Panalo sila. Champion kami. Lumabas kami ni Mami, nag-mall kami. Ito yung pinaka memory na naalala ko. Lumabas kami ni Mami, nag-mall kami, kumain kami lunch. Tapos, I think nag-Japanese food pa kami that time. Tapos parang nanghihina yung legs ko, sobrang pagod. Tapos, after that, hindi ko na maalala yung nangyari. Blackout ka bigla? Hindi ko alam. I mean, yung memory ko na hindi ko na maalala. Tapos, after nun, nung nag-mall kami, natulog ako kina Mami. And then, nilagnat na ako that time. Sabi ni Mami, nilagnat ako that time. Tapos, hindi na ako nagiging responsive sa kanila, sa parents ko. Parang they felt na, parang something Mali was na. wrong. Oo. Parang may problema yung anak natin, Oo. sabi ni Mami kay Daddy. Parang may problema yung anak natin. Parang hindi yan si Dylan. Oo. So, I wasn't responsive that time. Ilagnat lang naman na-feel ko. So, dinala nila ako sa hospital. And, sabi ng doctors, lagnat lang yan. May binigay lang ng reseta. So, binilak nila ako sa bahay. And they thought na, okay. Tapos, doon, sabi niya, Dad, hindi to si Dylan. Balik natin. Dalhin natin sa ER. Ganun. So, dinala ako sa ER. Tapos, Pero aware ka niyan? bro, hindi ko alam to. Hindi talaga? Wala talaga alam. Tapos, ang naalala ko, pagdating lang ng ER, nagsuka ako. Paglabas ko ng car, sa afternoon hindi ko na maalala. Tapos kwento ni Mami, sa kwento ni Daddy, pagdala nila sa akin sa ER,
Tinanong ako ng doctor, ng nurse. Doctor or nurse, sabi niya, tinuro niya si mami. Sabi niya sa akin, sabi ng doctor sa akin, kilala mo ba to? So tinignan ko si mami. Tapos sabi ko, hindi ko po kilala. Shit. Tapos syempre, yung reactions ng parents ko. Oo, di ka kilala ng anak mo. Oo, di ka kilala. So parang, that was a very difficult time for my parents. Yes. Kasi, ako naman, di ko naman alam nangyayari. So basically, ang nangyari sa akin that time, I was stuck in the hospital for 5 days? 5 or a week. days. Tapos na-ICU ako. Tapos, sorry. Sorry. Mabilis na lang. Onti na lang. Mabilis na. So na-ICU ako. At they didn't know kung ano yung sakit ko. Mm-mm. So, nag-check sila if related ba sa brain Oo. or related ba sa sa brain or sa bacteria or virus. So, tinurukan nila ako dito sa likod, sa lumbar. And wala silang mahanap. Tapos, surprisingly, dumating yung pediatrician. Pediatrician ba tawag doon? Hindi ko alam, bro, eh. Ano tawag sa doctor Pedya ba? ng bata? Sa bata, yun. Pedya. Pediatrician. Tama. Dumating siya. Kasi nabalitaan nga niya na unconscious ako for 5 days, for the longest day. Tapos, masok siya, na may hawak ng cross. Hawak niya yung parang Benedictine na cross. Pasok siya. Tapos pagpasok niya, yun yung first memory ko. Yun yung first time na nagising ako. Tapos naalala ko, si Doc yung una ko nakilala. Shoutout kay Doc Lombos. Hello po. Thank you sa pagdala ng cross. Thank you, Doc. Dahil sa'yo, dito si Dylan. So, pagpasok niya, nakilala ko siya. Tapos nakita ko yung cross. Tapos binigay niya sa akin. Tapos, hindi ko alam na nangyayari yun eh. So parang, akala ko na hospital ako for Ilang araw. like, parang akala ko a few hours pa lang ako nasa hospital. So sabi ko, si cellphone ko. Oo. So hinanap ko cellphone ko. Tapos, binigay nila sa akin cellphone. Sabi ko, hindi ko to cellphone. Pero cellphone ko yun ha. Hindi ko to cellphone. So parang, Hindi ba that kulam time- din yan or what? Hindi ko alam, brother. Diba? Parang nagkaroon ako ng memory loss. Basta nagkaroon ng memory problem that time. Ako hindi ko to cellphone. Ang lala nun, bro. Okay. Wala ng brother. Tapos sobrang pumayat ako. Kasi nawalan ako ng gana kumain. Tapos, at that time, bro, nagta-tryouts ako for basketball. So sabi ko kay mommy, nagising na ako that time nung binigay na yung cross. Nagising na ako. Hinanap ko si mommy. Tapos sabi ko, mom, gusto ko ng basketball. Sakto, dumating, yung friend ko, si Migs, yung best friend ko, binigyan niya akong shoes galing China ata. Basketball shoes. So, syempre, basketball lang naman yung natupag ko nun eh. So, naka-hospital gown ba yun? Hospital gown. Suot ako basketball shoes, pare. Sobrang Suot ako gusto mo na basketball shoes. maglaro. Pink, parang pink basketball shoes. Para lang ma-inspire ako or parang to get back in track. Diba? Para ma-feel ko na Medyo kasi okay bro, na ayoko ako. talaga sa hospital eh. I mean, who wants Iba to yung stay, energy who dun wants to eh. stay in the hospital? So Yeah. parang nakatulong sa akin yung shoes to be back or to be normal again. So, yun, sinuot ko na yung shoes. Tapos, after a few days, after 5 days or 1 week, when I was out of the hospital, biglang kwento na nila sa akin yung mga Buong pangyayari. buong pangyayari. So, ano parang- reaction mo nung what? Anong... Bro, shock ako. Sabi ko, wow, this is my second life. Kasi akala ng parents ko, tapos na. Tapos na ako. I mean, they were surprised na I was still here. I'm still alive. Kasi yun nga, umabot sa point na dinala ako sa ICU, nagsi-seizure na ako. As in, sobrang lakas ko daw. Ang bigat ko, ganun. So, they were surprised and they were thankful sa Lord na Nandito yun nga, ka I'm still ulit. here. Ano yung biggest lesson sa'yo until now na nadala mo dun sa nangyari sa'yo? Yun nga, yung kwento ko sa'yo kanina na parang we should all spend time with the people we love. Kasi nga, hindi natin alam kung Kung hanggang kailan. or kung last day ko na ba, last day mo na ba. So parang love everyone. Spread kindness sa lahat. Kasi Yes. Kumbaga parang each moment, kahit kanino tao, gusto magkaroon ng magandang moment. seize the moment, brother. Just be kind to everyone. Kasi ma-appreciate nila yun, di ba? Ma-appreciate ng bawat tao yung kindness mo. And you have to just be kind. You have to respect
Totoo Each and everyone. Kasi hindi mo alam pinagdadaanan nila Totoo. eh. Diba lahat naman tayo may kanya-kanya pinagdadaanan. And yun, just be kind to everyone. Bro, last question. Ano yung smallest thing na pinapasalamatan mo today? Today? Today. Right Today? now, right here. Well, it's to share the experiences, the stories, together with you in this podcast. Thank you so much, bro. Thank you. Thank you for having me. Thank you, man. brother. Nanamoho ka Salamat. rin. Actually, next time, parang gusto ko rin, kung pwede lang, no, may mag-interview din sa'yo. Kasi ako, curious din ako sa story mo. I mean, for sure, ang dami mo ring pinagdaanan, ang dami mo ring stories. I mean, di ba, yung kwentuhan natin with Sir Chris, Oo, eh. na curious ako. And there's so much stories and experiences na sana mapakinggan din ng mga tao, di ba? So, Salamat. Sana right timing. Right timing. Pero ako talaga sobrang fascinated talaga ako sa mga stories ng mga buhay ng tao. Actually, yung mga ginigess ko dito, hindi rin naman ako basta-basta. Parang minsan kasi may nakikita lang ako sa tao na parang feeling ko ganda ng story nito. Parang pwede natin, which is, bro, grabe yung pinagdaanan mo. And masasabi ko na deserve mo lahat ng success na nakukuha mo ngayon. Sobrang hardworking mo. But yeah, hindi ko na masyado kunin yung time mo. Meron na lang tayong tatlong segment. May isa na lang Yun, tayo sa segment dito. May papakita kaming tatlong pictures sa'yo. Tapos Okay. magsasabi ka lang ng thoughts about sa picture na okay, to. sige, game So, tayo, brother. Ito ang tatlong picture na excited ka na ba? Game. Ito, mabilis lang. Kape muna tayo, brother. Okay. Tapos i-swipe mo na lang siya pag ganun. Okay. After. Okay, dito muna tayo. Uy! Isa lang muna. Okay. Kunin mo muna yan. Papakita ko. I-flash na lang natin yan dito. Yan, nakikita nyo. Yan. Okay. So, anong masasabi mo dyan sa picture na yan? Bro, I forgot about this. Uh-huh. Ano ko ito ikwento? First, ano ko to? I think this was my first ever series na international. Grabe. And I'm very thankful sa Stages and sa Genesis Management for giving me this opportunity. Kasi, naalala ko nag-audition ako sa bahay lang for this role. I was a guerrilla. I was a soldier this time. And first ever kong work sa out of the city. Out of the city. City ba tama ba? Out of town. Out of town. Kasi sa Cebu kami nag-shoot. So grabe yung experience. The first time kong ever ma-experience na magkaroon ng work out of town. So it was such an unforgettable experience. So ang dami ko na natutunan dito, honestly. Gandang project yun, bro. Gandang project. Gandang project. Kahit isang episode, bro, ang ikli lang ng scene ko dito. One episode lang ako. 3 shooting days lang kami. Pero Sino yung Hollywood stars na kasama mo dyan? si Christian Kane, isa sa mga bida dito. And yung female lead, yung lead din dito na babae, napakahusay. Napakahusay din. Ano siya, Phil Am din. Phil Am din. Galing. Nice. Okay, second picture. Second picture. Sige, swipe i-next ko. mo na. Pwede mo naman i-swipe. Flash na lang natin yan dito. Yan. Sa edit. Wait, kami ni Jada. Yes. Yes, sir. Kinikilig yung mga views natin Siyempre. dyan, no? Siyempre, ito yung ano namin. Ito yung kaabang-abang na project namin ni Jada series, which is Project Loki, which we're currently shooting now. And yun nga, as I've said earlier, very interesting kasi yung genre na to. So, very excited ako na mapanood yung lahat. Mapanood ng mga Wattpad readers and mga supporters, fans namin lahat. So, Let's go. very exciting. Okay, last picture. Uy! Oy, syempre, ipa-flash na natin dito. Bro. Ang laking bagay niyan sa'yo, Super. bro. Super. Anong masasabi mo sa kanilang lahat? Super. Siguro nag-wonder pa yung mga listeners Nag-wonder natin sila. kung ano yan. Honestly, isa sila nagbibigay ng sila nagpapatanggal ng stress sa akin. Sa mga listeners natin na sa likod, pictures yun ng mga fans ni Dylan. Sila, dreamers, homies, wow. As in, sobrang saya ko. I mean, like, makita ko lang sila, like, kunwari nasa stage tayo, di ba? Or like, nagpa-perform tayo, makita ko lang sila, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Nawawala lahat ng pagod. Nawawala lahat ng pagod. Kasi, grabe din naman yung effort. Totoo. Grabe din naman yung effort. Onti na lang. Grabe din naman effort nila. Grabe yung pagmamahal nila sa, not just with me, but with all the artists. So, very thankful ako sa Dreamers. Very thankful ako sa homies. As in,
Grabe yung support nila sa'yo, bro. support. Kahit saan ka, nandun sila. Kahit may kahit lagari si dito. Dylan, lagari rin sila. Grabe, very thankful. Alam mo, wala akong masabi kasi isa din sila sa mga reasons kung bakit ko pinupush or bakit ko pa mas ginagalingan sa craft ko. Kasi, alam mo, parang na-inspire ako na, oh shoot, may nagtitiwala pala sa akin, may nagsusupport pala sa akin. So, mas kailangan ko pang galingan or improve sa mga susunod na shows para at least mapasaya ko pa sila lalo, di ba? Or mas And yun yung purpose Yes, bro. Oo, Yun ang eh. purpose. Ang purpose is to, our purpose as artists is to, inspire people, make the audience, the supporters, the fans happy. And to also inspire upcoming artists, Upcoming diba? artists, yes. And even co-artists kung na-inspire sila. Pero, yun yung purpose natin, brother, is to... Short message for them. Short message, first of all, sa Dreamers, homies, and to all the fandoms, maraming salamat sa pag-support parate. I mean, you guys know naman how much I appreciate you. Lagi ko naman sinasabi yan sa mga messages ko, sa mga group chats natin, or even in person. Thank you guys sa pag-support, and know that I'll always appreciate each and every way ng support nyo. Kahit ano, kahit mapa-edit sa TikTok, sa Effort. IG, kahit yung mismong like lang sa story, check ko, uy, nag-like si... Yung mga ganun ba? Laking bagay na yun Na-appreciate eh. ko yun eh. So parang yung mga small gifts, yung mga gifts na binibigay nila, big gifts, small gifts, any way of support, verbal support, Laking lahat bagay ng na. actions, efforts nila, yung biyahe nila. Kasi alam ko din yung Totoo, ganung feeling, bro. yung pamasahe Yung pa. pamasahe. I mean, for sure, napagdaanan natin yung Totoo. biyahe to go from one point to place to another, another. one place to another. So parang, grabe din, Grabe effort. support, pagod, effort. So, diba, I mean, it's our responsibility then. Totoo. I mean, it comes naturally naman to give back, diba? Yung energy na binibigay Yung energy nila. na binibigay nila. I'm very thankful ako at sobrang love na love ko po kayo lahat. Thank you guys so much. So, ayun. I think ito na yung time para tapusin na yung ano na to. Yes, sir. Podcast na to. Thank Bitin you, na brother. bitin. Pero, Bitin na bitin, brother. Parang Tayo. kailangan isang buong araw para malahad natin yung story mo. Bro, maraming Thank you, salamat brother. sa pagtanggap ng podcast na to, bro. Love you, brother. Love you, brother. Thank you. So, ayun mga listeners, salamat kung na-enjoy nyo tong podcast na to. Pwede nyo na rin i-subscribe yan sa aking YouTube channel. At the same time, gusto ko rin magpasalamat syempre sa Q Studio, sa studio na pinahiram nila sa Thank you, atin. Q Studios. Thank you so Maraming much, salamat Q po. Studios. Thank you. Napakaganda ng studio nila. Oo, bro, naikot ko rin si Dylan kanina Yes, sir. dito. At syempre, dun sa coffee nila. Yun. Ano Ano ulit ba to? name nung coffee? Capital Brew. Capital Brew, ayun. Capital Brew, shoutout din. Thank you for Thank the you. coffee. At syempre, sa ating sponsor na Deep Pockets. And thank Yun, you no? so much. Deep Pockets, Medyo shoutout. nadumihan lang, sorry. Pero ganun kasi kasarap yung kwentuhan natin. Yan. Shoutout Deep Pockets. So ayun, mga vistuloy, nasanay na ako eh. Abis. So ayan, mga listeners, thank you for having us. So kung nag-enjoy ka, pwede ka pa manood. Abangan yan. Ulit, sir. thank you so much, Papi D. Thank you so much, Papi. See you Listen sa Kasakich. Listen Kasakich. Once again, nandito tayo sa Listen Kasakich. Bye. Peace out. Peace out.